Okay, so magandang hapon. Ngayon ay November 17. Hapon, alas 4, 4:30, mga ganun. So yan, kung mapansin nyo, bawas na yan. Din yung una nating tindahan na gustong supplyan is hindi talaga natin makausap yung may-ari. Kinontak ko na rin eh. Kasi gabi lang daw napunta doon eh, hindi ako maka-diretso doon. So pero may isa pa tayong tindahan na tinetesting ngayon, bagong tindahan. So nag-display na tayo kanina umaga ng 4. So titingnan natin within 3 hanggang 1 week kung may mabenta. Kung wala, try tayo ng iba pang tindahan. Pero kung mapapansin nyo, yan, maganda na yung tubo niya. So sobrang bilis tumubo nung rain sky yata yun. Basta yung Batavia na pula. Lakas tumubo. Tapos, share ko lang sa inyo. Isang realization ko sa nangyari dito. Ito kasi halos lahat patay. Yan. Ang problema dyan, kung hindi ako nagkakamali, yung nutrient solution nito is, alam nyo yung nabasa ng ulan dito, na 2 box? Ayan yun. Alam ko ito, templado to eh. Tinimplahan ko yan dati. Kasabayan nyo nung 2 yun, yung pinaglipatan natin ng galing doon na box. So ito okay. Although syempre may mga may mga issues din kasi nga ito yung sobrang late na natin na i-transfer. So ito naman is reuse ko yung tubig nang hindi ko tinitingnan yung pH ganyan. Eh syempre tuloy yung ulan nun nung bagyong uwan eh. Ito naman is templado to. So kung mapansin nyo, mas marami pa ring nabuhay. So palagay ko more on issue ng pH ang problema or kung ano man yung nandun sa tubig ulan. Dito naman, ito, tulad ng sitwasyon doon, ito ay galing doon sa may tubig ulan. Itong kabila ay templado to. Alam ko, tinimplahan ko to eh. Kaya mas marami pa rin siyang buhay. So doon sa mga conclusion natin, dun sa mga nireuse ko na posible talaga ay nalagyan na madaming tubig ulan, ay hindi na tama or hindi na maganda yung timpla ng nutrient solution. Pero pinilit ko pa. Ito yung isa pang possible na magpatunay dun sa theory natin is ito. Alam niyo naman na itong taniman na to ay natanggal tong plastic kasi nga sa sobrang lakas ng hangin. At malamang sa malamang ay nahaluan to ng tubig ulan. Although yung iba ay buhay naman, pakikita mo yung diferensya niya sa laki. Yan, kita niyo yan ha, yung mga ganyang kalalaki. Although yung iba mukhang mamamatay na eh. Yan. Ito yung kasabayan niyang batch. Yan. So ito, kahit hindi ganun kaganda yung plastic niya, manipis, ganyan, hindi naman siya nababad sa tubig ulan. Yan. So, maganda yung tubo. Ito pa yung isa pang manipis yung plastic pero hindi naman natanggal, hindi katulad dun sa kabila natanggal, kaya nahaluan ng tubig ulan yung styrobox nya. Yan. So anong konklusyon natin? Kung ganun ulit ang mangyari dati, dapat hindi ko na nireuse yung nahaluan ng tubig ulan. Kailangan hindi na ako nang hinayang, timpla na lang akong panibago dapat, pero hindi ko ginawa. Kaya, ayun yung resulta. So, hopefully, meron pa naman tayong ma-harvest isa, tsaka yun. So, kung kaya ko mapag-combine yung nandito, tsaka yung sa kabilang yon para makapag-free up lang space, is gagawin ko na. Pero kung hindi naman, lilinisin na rin agad natin to pag magkaroon tayo ng oras. Pati yung isang yon para sa gagawin ko ulit na panibagong 1/3. Kasi kanina lang ay nagpa-deliver ulit ako ng panibagong bakal. Pero ngayon, bumili tayo nung tubular na bilog, round tubular. So yung bago nating design ay meron ng naka-welding na tubular. 2 inches lang yung gagawin ko kasi kailangan natin ng awang, ayun para masikwat natin tong clip. So dumating na rin yung clip ko na 50 pieces kahapon. So ayan, nalagyan ko na to ng UV plastic. Ito yung makapal natin, binili natin to sa online kay Cedric
Cedric De Tomas. So check nyo na lang yun, nasa Shopee yun. Tapos, so makita nyo, nagtitimpla ako ngayon, hindi pa ako nakapaghalo. Pero ang gagamitin ko is yung ating Nutrihydro, kasi Nutrihydro yung nandyan. Ang next ko yan, pag naubos ko yan, is Master Blend. Pero itong dalawang dito, gagawin natin is Master Blend. Yung isa, lalagyan natin ng pH down, which is kung gaano karami nilalagay natin dito sa Nutrihydro, ganun din gagawin natin sa kanya. Pero yung isang box, siguro yun nandito sa dulo or kung ano man, basta isang box ay walang pH down. So tulad ng dating ginawa natin, Master Blend, 100 ml sa isang box. 'Di ba naalala niyo 'yon? Meron yun dito eh. 100 ml sa isang box, pero naglagay tayo mga 6 or 7 ml yata ng pH down noon. Maganda naman yung tubo. And kaya ako susubukan na walang pH down kasi alam niyo yung experiment natin doon, yung Easy Hydroponics 101. Ang ginamit natin doon sa mga bottled water na nakatanim na lettuce ay 3 ml per liter. Yun yung ratio Master Blend, walang pH down. And yung isa doon, dinisplay ko kay Kuya Jojo. So bukas kung mabenta yun, ibig sabihin kasi yung size niya okay na para sa akin. Although mga 49-50 days old yun, palagay ko okay na. So gusto ko siyang subukan dito kasi nga iba yung growing condition doon tsaka growing condition dito. So may dalawa tayong box dito, kailangan ko lang asikasuhin mamaya. Yun yung magiging Master Blend kasi hindi pa ako nakakagawa ng stock solution or yung concentrated solution ng Master Blend. Pero meron na akong sinusunod na portion. Katulad pa rin ng dati. 250 ml, 1 liter, yun yung concentrated natin. Tapos ang ilalagay natin is 100 ml ng concentrated Master Blend solution sa mga sukat natin dito. Katulad ng dati, ako kasi parang mga 3/4 lang to eh. Yan, 3/4. Yan, 3/4. Tapos sa side na yung daliri ko dyan. Parang tansya ko lang sa kuko ko. Pero palagay ko mga 3/4 inch yan. Yan, taas niyan. Kaya mataas yung tubig natin. Anyway, ayun. So, magtitimpla lang ako ngayon. Master Blend muna tong 4. Yung pH down is 6 ml. Ginawa ko ng 6 ml eh. Hindi ko sure kung sa summer magbabago ulit yun. Pero ngayon, yun yung ginagawa ko. So, kaya na-displayan ko na to. Kasi nung last time, wala pa siya nito eh. Ito yung stand. So, nung bumili ako ng bakal kanina, pinutol ko na agad. 3. Tapos nilagay ko na dito. Sinetapan ko na yung mga nalinis kong box. So, hindi ko na masyado nililinis yung gilid. Basta yung loob malinis. Yun. Huwag niyong gayahin kung ayaw niyong ganyan na tsura ng box niya. Pero gumagana naman siya. Basta malinis malinisan nyo yung loob. Then, ayun. So, next natin, kailangan natin i-free up to kasi dito na mapupunta yung panibago nating 1x3. And hindi ko sure, baka bumili ulit ako ng UV plastic or gawa natin paraan. Kasi tingnan mo, di ba saktuhan yung UV plastic dito. Walang makapitan eh. Titingnan ko kung ano magagawa ko dyan. Pero kailangan nating asikusuhin din to. Marami na rin siyang kalawang eh. Ito nga, buti na lagyan natin ng tawag dito, ng pintura. Ito naman, yung kabila, ang pininturahan lang natin is yung mga side. Pero pag oras ako, kasi kusayin ko rin, para malagyan natin lahat ng pintura. Okay, hindi ko sure kung naintindihan yung mga pinagsasabi ko, pero ganun ang nangyayari. So, meron na naman akong isang 1x3 na pag sinipag ako kakang tapusin this week, dito natin ilalagay. And 1.2 pa rin yung taas nun. And ito pala yung sinasabi ko sa inyo, may nagtanong kasi kung paano itsura kung standalone na siya yung net. So far, hanggang pinunit ko lang muna tong net. Kumbaga, dulo-dulo, parang di-roll up lang siya. I-roll up nyo lang, tas inipit ko lang ngayon kasi nagtitimpla ako. Pero usually, ganun yung magiging setup. So ito, hindi ko pa naayos eh. Pero ganun din, pupunitin ko to, tas magiging roll up style din siya. So, ang ginawa ko, yung mga tanse ba tawag dito? Yung nylon, yan, natali. Yan, tinali-tali ko lang muna sa gilid para kumapit. Pero yan, nakaklip yan dito. Ang kinilip ko lang, hindi lahat. Parang kada meter yan, tas lockdown ng isang clip, susunod ulit clip. Pero maganda talaga, kada clip maipasok nyo siya. Ayun, nakapasok yung net, nakapasok. Kaso ang tibay kasi sobrang sakit tanggalin.
Kaya ayan. Buti nga ito mas magandang pagkakabanat ko ng plastic. At alam naman natin na matibay itong ganitong plastic. So hindi yan basta-basta masisira. Palagay ko hindi advisable dito gumamit ng ganong kanipis na plastic. Lalo na 1x3 to. Yan. So try ko rin ayusin to. Yan. So yan. Malinis na rin to. So yung kuha ko na lang siguro dyan yung next nating po problemahin kung paano ko makukuha. Pero malamang sa malamang yung mga nasa taas na square tubular, kailangan makuha ko muna yan. Tapos ayun ko, wag na muna natin intindihin yan, ito na muna. So ayun, hopefully magkaroon ng benta yung bago nating display ngayon. Pero after 1 week, kung hindi naman talaga siya mabentahan, hanap kagad tayo ng panibagong tindahan na pwede nating subukan. Ang mahalaga, nasubukan natin na i-display sa kanila and hopefully talaga gumana. Umaasa akong gagana, pero kung hindi, move on tayo. Hanap tayo ng ibang pwesto. Minsan kasi nasa pwesto din ang usapan eh. Okay, so yun lang. Titimplan na lang muna ako and see you next update. Makita nyo na lang may mga tanim na yan. Hopefully, ngayong araw is mataniman ko rin. Ito nga pala yung mga tanim natin ng bagyong uwan. Yan. So ito yung mga naulanan noon, lalaki pa nga eh. Dito yan galing dati. Yan, naulanan. So ito yung iba. Magka-batch itong 4 na to. Okay, so next update. Bye-bye.